Magandang araw, grade 8 Yakal. Ako nga pala si Binibining Generous Dano, ang inyong magiging guro ngayong araw. At ang paksang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa ikalawang yugto ng imperialismo. So, ano nga ba ang ikalawang yugto ng imperialismo class? Ang ikalawang yugto ng imperialismo class, ito ay tumutukoy sa panibagong panahon ng pananakop at pagpapalawak ng kapangyarihan ng mga kalaraning bansa. So class, dumako naman tayo sa pananakop sa makabagong panahon. Isa-isang manakop ng mga lupain ang mga bansa tulad ng Portugal, Spain, Netherlands, France at Britain. Simula nang pumalaot ang mga bato ng Europeo. Ang pananakop sa makabagong panahon class ay ang pananakop ng mga bansang Europeo. Bilang na dito ang Portugal, Spain, Netherlands, France at Britain sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sila ay nagtatag ng mga kolonya sa Asia at America class noong ika-19 hanggang ika-100 taon. Mula 1871 hanggang 1914 naman class, lumawak ang impluwensya ng kanluraning kultura sa lupain ng kanilang mga sinakop. Ngayon naman class, dumako naman tayo sa mga dahilan, uri at lawak ng kanilang pananakop. So class, maraming dahilan ang pananakop. Tulad na dito, ang Manifest Destiny at White Man's Burden. Dumako naman tayo sa apat na dahilan, uri at lawak ng kanilang pananakop class. Una na dito ang White Man's Burden, pangalawang Protectorate, pangatlo ang Concession, pang-apat ang Sphere of Influence. Plus, ang White Man's Burden ay ang pananaw ng mga Europeo na tungkulin nilang ipalaganap ang sarili nilang kultura sa sinakop nilang mga katutubo. Plus, ang Protectorate ay isang kolonyang pinoprotektahan mula sa pananakop ng ibang bansa. Plus, ang Concession ay ang espesyal na karapatan sa negosyo na ibinibigay sa kolonya. Plus, ang Sphere of Influence ay ang lugar or bansa na hawak ng makapangyarihang bansa. Class, dumako naman tayo sa pagkalugad sa gitnang Afrika. Class, hindi gaanong kilala ng mga Europeo ang Afrika sapagkat mahirap marating ang kaloob-looban nito. Nagkaroon lamang ng kaalaman dito class nang marating ito ni David Livingstone, isang misyonaryong Ingles. Noong 1854 class, ginalugad ni David Livingstone ang gitnang Afrika. Siya ang unang dayuhang nakamasid sa talong na Victoria at ng mga lawa na Nyesa at Tanganyika. Class, hindi alam ng Europeo ang loob ng Afrika dahil sabi ko nga kanina, mahirap itong marating. Noong 1854 class, gaya ng sabi ko kanina, ang unang ginalugad ito ni David Livingstone at na-discover niya dito ang talon ng Victoria at mga lawa ng Nyesa at Tanganyika. Class, dumako naman tayo sa ang pag-aagawan sa Afrika ng mga bansa sa Europe. Class, ang mga bansa sa Europa ay naging interesado sa Afrika dahil sa likas nitong yaman. Sa loob ng 30 na taon, ang dating hindi kilalang pook, ngayon ay naangkin na ng mga bansang Europeo. Class, sabi ko nga kanina, naging interesado ang mga bansa sa Europeo sa Africa dahil sa likas nitong yaman. Sa loob ng 30 years, hinati nila ang kontinente. Belgium ang nakakuha ng pinakamalaking bahagi ng Congo sa pamamagitan ni Haring Leonardo I. At ang France, Britain, Germany, Portugal at Italy naman ang kumuha ng ibang bahagi nito class. So class, sino nga ba si Haring Leonardo I? Si Haring Leonardo I class ay isa siyang pinakatusong mga ngalakal sa Europe. Class, madaling narating mula sa Europe ang unang rehiyon sa pamamagitan ng dagat Mediterranean. Class, sabi ko nga kanina, madaling marating ang Africa mula Europe sa pamamagitan ng
dagat Mediterranean. Ngunit matapos bumagsak ang Imperyong Rome, nahiwalay ito sa pamahalaan at relihiyon. Yumaman ang mga lungsod tulad ng Algiers at Tunis dahil sa pandarambong sa mga sasakyang pandagat ng mga Europeo. Class, sa simula, interesado lamang ang mga Europeo sa kalakalan ng alipin. Ngunit naging interesado din sila sa likas na yaman ng mga pook nito, tulad ng ubas, citrus, pastulan ng hayop, at mga pook na magagandang panirahan. Sabi ko nga kanina, class, noong una, interesado lamang ang mga Europeo sa pang-aalipin. Pero, kalaunan, naghangad din sila ng likas na yaman, tulad ng prutas, pastulan at tirahan. Kasi class, nakita nila itong magandang oportunidad para yumaman sila. Class, dahil tapos na ang ating talakayan ngayong araw, may inihanda akong 3 katanungan. Una na dito ang, paano nakaapekto ang white man's burden sa mga kolonya ng mga Europeo? Mahusay, class. Ang white man's burden ay isang pananaw ng mga Europeo na sila ay may responsibilidad na palaganapin ang kanilang kultura at kabihasnan sa mga katutubo ng mga kolonya. Ipinakita nito ang pananaw na ang mga katutubo ay nangangailangan ng tulong mula sa mga Europeo. At ito ay ginamit upang bigyang katuwiran ang kanilang pananakop at pang-aapi. Ang pangalawa kong katanungan, class, ay bakit naging interesado ang mga bansang Europeo sa gitnang Afrika? Mahusay, class. Naging interesado ang mga bansang Europeo sa gitnang Afrika dahil sa likas na yaman nito, tulad ng ginto, kahoy, at iba pang mineral, class. Bukod pa rito, class, ang pagkakatuklas ni David Livingstone sa mga talon at lawas sa rehiyon ay nagbigay ng mas maraming impormasyon tungkol sa lugar. Kaya nagkaroon ng mas malaking interes ang mga Europeo sa pagnanakaw sa mga likas na yaman doon. At ang huli kong tanong, class, ay ano ang sphere of influence at paano ito ginagamit ng mga makapangyarihang bansa? Mahusay, class. Ang sphere of influence ay isang lugar o rehiyon sa isang bansa na kung saan may kontrol ang isang makapangyarihang bansa sa politika, kalakalan at ekonomiya. Ginagamit ito ng mga makapangyarihang bansa upang tiyakin na hindi makikialam ang ibang bansa sa kanilang interes sa nasabing lugar. Halimbawa dito, class, ang mga bansang Europeo. Ang bansang Europeo, class, ay may sphere of influence sa mga bahagi ng Africa at Asia. Class, dahil tapos na ako sa aking mga katanungan, kayo ay bibigyan ko ng isang kasunduan. Basahin sa pahina 110 to 114 ang susunod nating paksa na alokasyon. Naiintindihan ba, class? Kung gayon, dito na natatapos ang ating aralin. Paalam, grade 8, Yakal.